Mga kapuso, binawi na po ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, ang idineklara nilang tinatawag na unilateral ceasefire. Hindi raw kasi tinupad ng gobyerno ang pangakong palalayain ang mga tinatawag na detenidong politikal o political prisoners. Nakatuto si Rafi Tima. Ideklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pambansang Command sa operasyon ng New People's Army ang pagtatapos ng unilateral na deklarasyon ng tigil putukan. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali sa February 10, mawawalan na ng bisa ang 5 buwang unilateral ceasefire ng CPP, NPA, NDF. Sa pahayag ni New People's Army spokesman George Caoris Madlos, sinabi niyang umaatras na sila sa ceasefire dahil hindi raw tinupad ng pamahalaan ang pangako nitong palayain ang lahat ng mga political prisoners. Ginamit din daw ng pamahalaan ng ceasefire para pumasok sa kanilang mga teritoryo. Ayon sa NPA, lumabag daw sa ceasefire ang gobyerno nang maglunsad ng operasyon ng AFP sa Makilala, North Cotabato. Kasunod nito ay naman sa mga otoridad, ilang kaso umano ng panununog ng mga sasakyan ang ginawa ng mga rebelde sa Mindanao at pagdukot sa isang sundalo sa Alegria, Surigao del Norte. Inatake rin daw ng mga rebelde ang Pico de Oro Resort sa Batangas. Wala pang bagong pahayag ang National Democratic Front of the Philippines sa deklarasyon ng NPA. Pero sa pinakahuling pahayag ng NDFP nitong Martes, sinabi nilang napilitan raw ang NPA na ilagay sa active defense posture ang kanilang mga tauhan para raw protektahan ng mga komunidad at puwersa. Noong January 23, nagbabala na ang NDF na nais nang umatras ng NPA sa ceasefire. We cannot prevent yung leadership ng revolutionary movement in the ground, no? To make their decision whether to withdraw or not yung unilateral ceasefire. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, igigit pa rin daw ng presidente ang peace talk sa kabila ng pag-atras ng ceasefire. Itutuloy pa rin daw ng gobyerno ang unilateral ceasefire ng pamahalaan. Si Peace Process Advisor Secretary Jesus Dureza, nirerespeto ang desisyon ng NPA, bagamat ito ay nakakalungkot. They are taking to task our president for not delivering what they say as the commitment to release all their political prisoners. The problem is they are all facing criminal charges in court. Ang supervisor ng Peace Panel Committee ng GPH Peace Panel naniniwalang hindi maapektuhan ang pangkalahatang usapang pangkapayapaan. Maybe we can consider this a temporary setback, but the future is not bleak as far as ceasefire is concerned. Kasi nga, may commitment naman po na magkikita ulit. Sa ngayon, tuloy pa rin naman daw ang nakaschedule na pulong ng Peace Panel Committee ng Pamahalaan at NDF sa Netherlands para pag-usapan ng isang bilateral ceasefire. Ngayon, tila mas naging mas mahalaga umanong may mapagkasunduan dito dahil mahirap nga namang nakikipag-usap tungkol sa kapayapaan habang may giyera sa pagitan ng dalawang puwersa. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.